Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Isang midweek o Miyerkules ng umaga. Inaanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon na dala ng programang The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Jesus Christ, ang ating matibay na pundasyon. Halina, buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan nating ang mensahe ng Panginoon ang magbigay sa atin ng pag-asa, magbigay sa atin ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapangyarihan, kapayapaan nagmumula sa Kanya. Samahan ninyo ako sa panalangin para sa ating kasundaluhan, ang mga EFP. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Iniaalay namin sa iyo ang lahat ng mga kasundaluhan na naglilingkod upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bayan. Ikaw po ang kanilang tanggulan at kalasan. Kaya hinihiling namin na iyong samahan sila sa bawat tungkulin at misyon na kanilang ginagampanan. Panginoong Hesus, ingatan mo po sila sa gitna ng panganib at anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, talas ng isip at tibay ng loob upang magampanan nila ang kanilang tungkulin ng may katapatan, ng may dangal at malasakit sa kapwa. Naway maging katulad sila ng kanilang mga desisyon at maging instrumento ng kapayapaan sa halip na kaharahasan. Dalangin din namin ang kanilang mga pamilya na naiwan sa tahanan. Punuin mo po sila ng iyong pag-iingat, pag-asa at kapanatagan habang hinihintay ang ligtas na pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga kasundaluhang napapagod, nasasaktan o pinanghihinaan ng loob, ipadama mo po ang iyong presensya at pagmamahal. Panginoong Hesus, turuan mo po silang maging mapagpakumbaba, disiplinado at may malasakit sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Naway manaig ang kapayapaan sa aming lupain at matapos ang anumang alitan na sa maayos na at makatarungang paraan. Maraming salamat, Ama, sapagkat ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang bawat sundalo at ang buong bansa. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Ang ating pagbubulayan ngayong Miyerkules ng umaga, mga kaibigan ko, ay matatagpuan sa Genesis, Kabanata 37, talatang 5. Sa King James Version po ito. Sa English Version, ito ang sinasabi. And Joseph dreamed a dream, and he told in his brethren, and they hated him yet the more. Sa salitang Tagalog, ito ang sinasabi.
Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Mga kaibigan ko kay Kristo at mga kapatid ko kay Kristo, ang talatang sa Henesis, ito ay simula ng isang mahalagang yugto sa buhay ni Jose. Siya ay binigyan ng Diyos ng panaginip na nagpapakita ng plano at layunin para sa kaniyang kinabukasan. Ngunit sa halip na maging daan ito ng kagalakan, naging sanhi ito ng inggit at galit ng kaniyang mga kapatid. Makikita natin dito na hindi lahat ng ibinibigay ng Diyos sa ating buhay ay agad mauunawaan o tatanggapin ng ibang tao. Si Jose ay pinili ng Diyos para sa isang dakilang layunin. Sa murang edad pa lamang, mga kapatid, mga kaibigan, ipinakita ng Panginoon sa kanya ang magiging kinabukasan niya. Ngunit bago matupad ang pangakong iyon, kinakailangan muna niyang dumaan sa matinding pagsubok. Pagtataksil ng pamilya, pagiging alipin, maling paratang at pagkakabilanggo. Ipinapakita nito na ang pangitain ng Diyos ay kadalasang may kasamang proseso. Ang pangako ay maaaring ibigay agad, ngunit ang katuparan ay dumarating sa tamang panahon. Maraming tao ang may pangarap. Di ba? Maraming tao ang may pangarap. Ngunit kapag nagsimula silang ibahagi ito, may mga taong hahadlang. Di ba? May mga taong hahadlang. Mangungutya o maiinggit. Gaya ni Jose, maaaring may mga taong hindi matuwa sa biyayang inilaan ng Diyos para sa atin, mga kaibigan. Ngunit hindi ibig sabihin ito na titigil na tayo. Ang opinyon ng tao ay hindi kayang pigilan ang plano ng Diyos para sa iyo, kapatid. No? Para sa iyo. Makikita rin dito ang kahalagahan ng karunungan sa pagbabahagi ng ating mga pangarap. Bagamat totoo ang panaginip ni Jose, minsan kailangan din ng tamang panahon at tamang paraan sa pagsasabi ng mga bagay na ipinakita ng Diyos sa atin. Hindi lahat ng tao ay handang umunawa sa ating pangitain. Sa ating buhay ngayon, mga kaibigan ko at mga kapatid, maaring may mga pangarap at pangako ang Diyos na inilagay sa ating mga puso. Maaring may mga pagsubok, pagtanggi o pagkaantala. Ngunit tandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang buhay ni Jose, anumang hadlang ay hindi makapipigil sa kalooban ng Diyos. Ang dating batang kinamuhian ng kanyang mga kapatid ay naging tagapagligtas nila sa panahon ng tagutom. Ang Henesis 37, talatang 5, ay paalala na kapag ang Diyos ang nagbigay ng pangitain, manatili tayong tapat. No? Manatili tayong tapat. Mapagpakumbaba at matiisin.
Maaring hindi agad ito maunawaan ng iba, ngunit sa tamang panahon mga kaibigan, ipakikita ng Diyos ang katuparan ng kanyang mga salita. Ang aral na makukuha natin dito mga kaibigan ko, mga kapatid, ang pangarap na galing sa Diyos ay maaaring daanan ng pagsubok. Ngunit ito ay tiyak na matutupad sa kanyang takdang panahon. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay ni Joseph na nagsilbing halimbawa ng pananampalataya, pagtitiis at katapatan sa gitna ng maraming pagsubok. Salamat sapagkat sa kanyang buhay ay nakita namin na walang hadlang na kayang pumigil sa iyong plano kapag ikaw ang kumikilos. Panginoong Hesus, tulad ni Joseph, turuan mo rin kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin nauunawaan ang aming pinagdaraanan. Kapag kami ay nasasaktan, tinatanggihan o pinagtataksilan, bigyan mo kami ng pusong marunong maghintay at manalig sa iyong tamang panahon. Tulungan mo kaming manatiling tapat at gumawa ng tama kahit mahirap ang sitwasyon. Bigyan mo kami ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok, karunungan upang magpasya ng ayon sa iyong kalooban, at mapagpatawad sa puso tulad ni Joseph na nagpatawad sa kanyang mga kapatid. Naway matuto rin kaming gamitin ang aming mga sugat at karanasan upang maging pagpapala sa iba. Ama, kung may mga pangarap kang inilagay sa aming mga puso, tulungan mo kaming huwag sumuko. Paalalahanan mo kami na ang iyong mga pangako ay natutupad sa tamang oras at sa iyong perpektong paraan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng mabuti mula sa masakit na karanasan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming kinabukasan, at ang aming mga pangarap. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.